ang pananampalataya sa Diyos. Yun po yung topic natin sa Hebreo chapter 11, verse 3. Buksan niyo po yung mga Biblia. Hebreo chapter 11, verse 3. Sabi po dito, dahil sa pananampalataya, nauunawaan natin na ang salibutan ay nilalang sa pamamagitan ng salita ng Diyos at ang mga bagay na nakita ay ginagawa mula sa mga hindi nakikita. Ewan po ba? Bago yan, manalangin muna tayo para gayad tayo ng Diyos sa ating gawain sa araw natin. Tayo na po tayo manalangin. Amang Diyos na makapangyarihan sa lahat na may likha ng langit at lupa. Sa araw na ito, Lord, napit po kami sa iyo, Lord, na patawarin mo po kami sa aming mga nagagawang kasalanan, di man ito sinasadya sa isip, salita, at sa gawa ng Jesus' name. At kung may nakita ko po, Father God, na bahid, na karumihan sa aming puso, sa aming isip, naway kami hugasan ng banal na dugo na makapangyarihan na nagdami sa cross ng Kalbaryo. In Jesus' name. Salamat, Lord God, sa araw na ito na ikaw ang siyang kumilos sa kalagitnaan, Lord. Itago mo ako sa likuran at langisan ng aking labi sa paghahayag ng iyong salita. In Jesus' name, hallelujah. Loban mo po ako, Lord, ng knowledge, wisdom, Panginoon. Ikaw ang Diyos ng kumilos, Panginoon. Wala po akong kakayanan, pero nariyan ka ang kapangyarihan mo ang siyang kumikilos sa kalagitnaan, Panginoon. Ano mang revelation mo sa amin sa araw na ito, ang banal na Espiritu mo, Father God, ang siyang kumilos sa kalagitnaan. Buksan mo po ang tarangkahan ng kalangitan upang maunawaan nila ang mensahe mo sa araw na ito, Panginoon. Na tumingo sa puso nila ang mensahe mo na patuloy ang pananampalataya namin na hindi kami susuko sa mga pagsubok na naranasan namin, Panginoon. Sa pangalan ni Jesus, amen. Balikan ko lang po yung verse Hebreo chapter 11, verse 3. Dahil sa pananampalataya, nauunawaan natin na ang sanlibutan ay nilalang sa pamamagitan ng salita ng Diyos. At ang mga bagay na nakikita ay ginagawa mula sa mga hindi nakikita. Ang Diyos ay lahat ay nilikha niya dito sa mundo na ito. Ang langit, ang lupa, ang tao sa mundo na ito, nilikha ng ating Panginoon sa kanyang salita. Kaya napahalaga po ang nag-create sa atin, ang ating Diyos na buhay na kumikilos. Kaya ang ating salita ay makapangyarihan sa pamamagitan ng ating Panginoon na nilikha niyang lahat ng bagay dito sa mundo na ito. Kahit hindi mo nakikita ang Diyos, pero yung faith mo sa Kanya is tunay, hindi ka nangangamba na ang Diyos ay nariyan. Kahit na nag-pray ka, Lord, gagawin mo ba ang lahat ng mga bagay? Dahil ang Diyos lahat ng bagay ginawa niya dito sa mundo na ito. Napagtagumpayan ng ating Panginoon. Kaya sabi ko sa pinagagtang ko ng pananampalataya sa Diyos, yun po yun sa Bible po yun. Pangako ng Diyos, yun sabi, ano ang mga pangako ng Diyos sa atin? Ano po ba mga pangako ng Panginoon sa ating buhay bilang tayo mga nakakilala sa Panginoon? Una-una, mabuting handog. Buksan po natin. Doon pa rin po siya sa Hebreo po. Hebreo chapter, dudugtong ko lang po kasi kailangan natin maunawaan yung salita ng Panginoon. Sabi dito sa Hebreo chapter 11 verse 4, sabi dito, dahil sa pananampalataya sa Diyos, si Abel ay nag-alay ng mga mabuting handog kaysa sa inihandog ni Cain. Kaya naman, si Abel ay kinilalang matuwid nang tanggapin ng Diyos ang kanyang handog kahit patay na nagsasalita pa siya sa pamamagitan ng kanyang pananampalataya. Ito po si Abel ay, di ba po, ang story ni Abel talagang pinatay siya ng kapatid niya, si Cain. Dahil mabuting handog niya sa Panginoon. Tayo po ba, mabuti ba yung handog natin? Yung relasyon natin sa Diyos, mabuti ba po ba yung handog natin sa Panginoon? Kasi tinitingnan ng Diyos yung puso natin. Kung tayo ba'y obedient sa Kanya, sumusunod sa Kanya, napahabuti ng ni Abel sa Panginoon.
yung mabuting handog niya talagang nakikita ng Diyos. Yung puso ni Abel, nakikita niya yung inggit po doon. Yan, di ba po, kaya pinatay niya yung sarili niyang kapatid. Kaya po ba, may mga, yung sa pamilya niyo po ba, meron po bang may mga galit? Meron po ba? Para bilang tayong mga Kristiyano, kailangan po natin na yung mabuting pagsunod natin sa Panginoon. Kaya, ang nais ng Diyos sa atin na tayo, yung handog natin, ano talaga. Inaalaw ng Panginoon yung handog mo, yung paglilingkod mo sa Panginoon, yung relasyon mo sa Diyos, maayos ba? Kaya napakalaga po, maayos ang relasyon natin sa ating Panginoon. Kaya, yung kay Cain, na pinatay niya yung kanyang kapatid, dahil hindi po yung parang inggit sa kanya, pinatay niya yung kanyang sariling kapatid. Sa atin ba sarili, kaya ba natin patayin yung sarili nating kapatid? Di ba po hindi? Pero siya yung inggit niya sa kanyang kapatid kasi kinalulugdan siya ng Diyos dahil sa mabuting handog ng relasyon niya sa Panginoon. Amen po ba? Yeah, sabi to sa Genesis, buksan po natin sa lumatipan po ito Genesis chapter 4, verse 7 to 8 po. Tanong po tayo sa Genesis. Sa ano po yan? Lumatipan po. Wait lang po. Chapter 4, verse 7 to 8. Sabi dito, kung mabuti ang ginawa mo, dapat kang magsaya. Kung masama naman ang kasalanan tulad ng mabangis na hayop na laging nag-aabang upang lapain ka, nais nitong pagharian ka, kaya kailangan mapaglabanan mo ito. Amen. Kapag tayo mabuti yung ating relasyon sa Diyos, kasi sa mundo na ito maraming atake ng kaaway. Bilang tayo tagapagsunod sa Panginoon, the more kang naglilingkod, the more kang naglilingkod sa Panginoon, the more din ang kaaway umaatake sa buhay natin. Amen po ba? Pero yung pananampalataya natin, na kahit anong atake ng kaaway, kapatid, yung pananampalataya mo, huwag mong pababayaan sa Panginoon. Kapit ka lang, dahil ang Diyos lagi nandiyan. Kasi ang kaaway nandiyan lang sa paligid. The more ka sumusunod, sa Panginoon, sasabihin sa'yo, uy, wag ka nang mag-church. Uy, wag ka nang Huwag ka nang huwag ka nang matinang gatong gawain. Gala lang tayo. Yun ang mga atake ng kaaway. Amin po ba? Para hindi tayo kailangan natin mapaglabanan. Bakit po ba kailangan natin mapaglabanan? Sa pamamagitan ng pagbabasa ng Bible, pagbulay-bulayan natin ang salita ng Diyos. Kapag pinagbubulayan natin salita ng Diyos, hindi basta-basta tayo matitinag. Hindi tayo maaagaw ng kaaway kapag meron tayong pananampalataya sa ating Panginoon. Amen po ba? Yes po. Sabi sa number 8, isang araw, niyaya ni Cain ang kanyang kapatid. Abel, pumunta tayo sa bukid. Sumama naman ito, ngunit pagdating nila sa bukid, ay pinatay ni Cain si Abel. Ito po yung niyaya niya si Abel. Yung pala may plano pala siyang gagawin si Abel. Si Cain, papatayin niya yung kanyang kapatid. Pero sa mata ng Diyos, na ginawa niya yun, wala siyang lusot. Nakikita ng Diyos ang kanyang mga ginagawa. Hindi natutulog ang Diyos sa lahat ng mga ginagawa natin sa mundo na ito. Hindi natutulog ang Diyos. Alam niya ang nangyari kay Abel. Sabi sa niya dito, tapos sabi niya sa verse 9, tinanong ni Yahweh si Cain, nasaan ang kapatid mong si Abel? Sumagot siya, hindi ko alam bakit ako ba'y tagapag-alaga ng aking kapatid? Verse 10, at sinabi niya, Cain, anong itong ginawa mo? Sumisigaw sa akin mula sa lupa ang dugo ng iyong kapatid at
humihingi ng katarungan. Sumpain kita ngayon at hindi mo maaaring bungkalin ng lupa dahil dumanak doon ang dugo ng iyong kapatid. Pinaslang. Sa pangalan dito ng Panginoon, grabe yung ginawa niya sa kapatid niya. Walang lihim na hindi natutunan. Hayag lantat, nakikita ng Diyos. Masahol pa sa CCTV camera. Ayun po ba? Kita niya lahat. Tungtungan lang nga itong lupa na to eh. Kaya nakikita niya kung ano mang ginagawa natin. Kay Abel, na pinatay siya ng kanyang kapatid, si Cain. Pero nakikita ng Diyos. Sumisigaw sa kanya. Kaya sa ating buhay, alam ng Diyos ang ating mga ginagawa. Kaya napakabuti at tapat ng ating Panginoon. Sabi niya sa verse 10, at sinasabi ni Yahweh, Cain, ano itong ginawa mo? Sumisigaw sa akin mula sa lupa ang dugo ng iyong kapatid. Humingi ng katarungan. Amen. Alam ng Diyos eh. Alam niya lahat-lahat sa atin. Kaya wala po tayong matatagong sa mata ng Diyos. Nakikita niya tayo kung ano mang ginagawa natin. Kung tayo ba'y nananalangin, kung tayo ba'y lumalapit sa Diyos, kung tayo ba'y kinukumit ba natin yung buhay natin sa Diyos. Napahalaga din po yung pananalangin. Yung pangkain pang spiritual natin sa salita ng Panginoon, yung pananalangin natin at bibigyan ng kalakasan sa ating buhay. Ano po ba? Sabi niya sa 11, sinumpa kita ngayon at hindi mo na maaari mong kalin ng lupa dahil sa dumadanak ang dugo ng kapatid mo ang iyong pinaslang. Bungkalin mo ang lupa upang tamnan, hindi ka na mag-aani na walang matitirang at magiging laglag ka sa daigdig. Amen po ba? Kaya lahat, inano talaga sa kanya ng Panginoon. Tayo minsan sa ating buhay, tinatapik tayo ng Diyos. Tinatapik tayo ng Diyos kung tayo ba ay lalapit sa Panginoon. Kasi napakabuti at tapat ng Panginoon sa atin. Alam niya hayag at nakikita ng ating Panginoon na ating ginagawa. Amen po ba? Number 2, hindi na nakaranas ng kamatayan. Hebreo chapter 11 verse 5 po. Sabi dito sa 5, ngunit hindi niya kinalugdan ni Cain. Hindi ko nasunod yung verse kay Enoch yun eh. Sabi dito, ito na lang nandito siya. Hindi ko lang kung 11. 11 pa lang. Balik tayo sa Hebreo chapter 11. Sabi niya, dahil sa pananampalataya, si Enoch ay hindi nakaranas ng kamatayan. Kamatayan. Hindi na siya nakita. Kapag kinuha na siya ng Diyos, sinabi ng kasalutan na si Enoch ay naging kalugod-lugod bago siya kinuha ng Diyos. Amen. Naging kalugod-lugod siya sa Panginoon. Kapag tayo nasa Panginoon, alam niya yung mga bagay na ginagawa natin. May mga plano ang Panginoon, bakit tayo narito. May plano ng Diyos, bakit ka pinili ng Panginoon. Si Enoch, nakaranas siya na kinuha siya ng Panginoon, hindi siya namatay. Hindi siya nakaranas ng kamatayan. Kinuha agad siya ng Panginoon dahil sa kalugod-lugod sa Panginoon. Amin po ba? Kaya dapat po yung pananampalatayaan natin sa Panginoon, panghawakan mo yan hanggang kamatayan. Kapag pinanghawakan mo ang pananampalataya mo hanggang kamatayan, may buhay na walang hanggang kakay sa ating Panginoong Jesus Kristo. Amen po ba? Number 3, babala. Usan natin Hebreo chapter
11 verse 7 po. Balik lang po. Saan po natin Hebreo po? Nakita ko yan, hanapin ko lang po. Hindi ko naman sa'yo. Magtungaw ka na. Pero ito na lang. Sabi dito, dahil sa pananampalataya, pinakinggan ni Noe ang babala ng Diyos tungkol sa mga bagay na mangyayari, ngunit kanya nakikita. Gumawa siya ng isang malaking barko upang siya at ang kanyang pamilya ay maligtas sa pamamagitan ng hatulan ng sanlibutan. Ngunit si Noe ay ibinigay na matuwid dahil sa kanyang pananampalataya sa Diyos. Dito yung, di ba po, nangusap ang Panginoon sa kanya na kasi pasama na ang mundo. Kaya gusto niya nang gunawin sa mundo na ito. Dito yung inutusan siya ng Panginoon si Noe na gumawa ng arka. Sinunod niya kahit mahirap, ang laki ng barko na bangka ng gagawin niya. Pero sinunod niya ang kalooban ng Diyos. Nagdala siya ng mga partner na mga hayop. Inilagay niya dun sa arka. Talagang sinunod niya yung obedience niya sa Panginoon. Na kahit na kumbaga walang imposible sa Panginoon, ginawa niya pa rin yun. Yung pananampalataya niya, tinatawanan siya ng mga tao dahil sa ang laki-laki ng arkang ginagawa niya. Parang pag-uusik sa kanya. Yung hindi siya nagpatinag, tinayo niya pa rin, inano niya pa rin, ginawa niya yung malaki na yun sa pamamagitan ng karunungan ng Panginoon. Ginaid siya ng Diyos. At isinama niya ang kanyang pamilya, ang kanyang mga anak. Sinama niya doon yun ang naligtas. Sa panahon ngayon, katulad ng kay Noe, sa panahon natin ngayon, marami na nangyayari sa mundo na ito. Marami ng sakuna, lindol, pag-aaway-away ng bansa, lahat nangyayari na sa mundo na ito. Kasi tinatapik tayo ng Diyos para magbalik loob sa Kanya. Ang nais ng Diyos sa atin, nakilalanin natin ang Panginoon. Diyos sabi ng Panginoon, pasama ng pasama ang mundo na ito. Di ba nakita niyo na ngayon, pasama ng mundo na ito? Marami na mga pasaway sa magulang, sa mga anak, sumasagot na. Marami po yan mga nangyayari. Patayan, pag-aaway-away ng bansa. Yan po yung tulad ng kay Noe. Kaya inutusan siya ng Panginoon na gumawa ng arka. Sinunod niya. Kaya sa ating buhay na nangyari na, the more tayong naggagawain sa Panginoon, katulad ni Noe, sinunod niya ang kalooban ng Diyos. Kahit matagal na panahon na wala pa, hindi pa dumari sa Panginoon, pero kapatid, dapat maabutan tayo ng Diyos na naglilingkod sa Kanya. Huwag tayong hihiwalay sa presensya ng Panginoon. Amen po ba? Kaya napakabuti at palakpakan natin ng Panginoon. Kasi naabot tayo sa isa ng Panginoon. Ayaw niya na may maiwan sa bawat anak niya. Na maabutan niya merong pananampalataya na may relasyon sa Kanya. Amen po ba? Number 4, pangako ng Diyos sa Kanya. Hebreo chapter 11 po. Sabi dito, dahil sa pananampalataya, sumunod si Abraham na siya ay inutusan ng Diyos upang pumunta sa isang lupain. Pinangako sa kanyang sumunod nga siya kahit hindi alam kung saan siya pupunta. Alam mo ba? Ito si Abraham, grabe yung faith niya sa Panginoon. Kahit mahirap sa sitwasyon na sumunod, pero sinunod niya yung kalooban ng Diyos dahil sa pananampalataya niya sa Panginoon. Dinala niya yung kanyang
anak para ihandog sa Panginoon. Yung pananampalataya niya sa Panginoon. Inilatag niya yung kanyang anak. Nung sa ani niya na, ihandog niya na yung kanyang anak, papatay niya na. Doon sinubok siya ng Panginoon. Kung talagang susuko ba siya, sa atin po ba, ihandog natin yung anak natin para patayin at ihandog sa Panginoon? Di ba, parang mag-aalinlangan tayo. Pero si Abraham, hindi po siya nag-aalinlangan. Ganon kadakila ang pananampalataya niya sa Panginoon, hindi po siya sumuko. Dapat din po sa ating buhay, bilang tayo mga mananampalataya, magpatuloy tayo sa mga pagsubok na nararanasan natin. Walang pagsubok na hindi natin makakaya pagkasama natin ng Diyos. Ewan po ba? Dumaan lang tayo sa bagyo, di ba? Agno, dumaan ng bagyo. Ang mga tao tumatawag sa Panginoon pag may mga pagsubok eh. Ewan po ba? Doon lang sila lumalapit, pagkatapos wala na. Katulad na lang yung pinagaling ng 10 bulag. 10 bulag ba yun? 10 bulag. Lahat sila pinagaling ng Panginoon. Isa lang yung bumalik, nagpuri sa Diyos. Ewan po ba? Dapat po kahit anuman ang nangyayari sa ating buhay, mahirap man, magpatuloy po tayo. Magpatuloy po tayong maglingkod sa Panginoon. Magpatuloy tayong lumapit sa Kanya. Dumating ka sa pagsubok, ayoko na. Suko na ako, Lord. Pero ang Diyos nandyan. Lagi nga pinaalala, anak, nandito lang ako, anak. Huwag ka nalayo. Kasi tayo, inaantay lang tayo ng Panginoon na tayong lahat magbalik loob sa Diyos. Tayo humihiwalay sa Diyos eh. Ang Diyos, laging nandyan. Tayo lumalayo sa Diyos. Pero inaabot ka pa rin ng Panginoon, kinukuha ka pa rin ng Panginoon. Sa mga pagsubok na naranasan mo, sa kasalanan na naranasan mo, the more ka nagkakasala, lumapit ka sa Diyos. Dahil ang Diyos, hindi niya tinitignan kung ano ang karumihan mo sa puso mo. Tinitignan ng Diyos yung paglapit natin sa Kanya. Ewan po ba? Gaano ka man kadumi sa harap ng Panginoon, kapag lumapit ka sa Diyos, patatawarin ka ng Panginoon. Kasi minahal tayo ng Diyos. Ewan po ba? Napakabuti at tapat ng ating Panginoon. Sabi niya sa Hebreo, kita po, balikan ko ng Hebreo. Kaya magpatuloy po tayo sa ating Panginoon. Huwag po tayo susuko sa mga pagsubok. Dahil ang Diyos ay laging nandiyan. Sabi dito sa Hebreo chapter 11, verse 11. Dahil din sa pananampalataya si Abraham ay nagkaroon ng kakayahang maging ama ng kahit na siya'y matanda na at kahit si Sarah ay hindi na maaari magkaanak pa. Nanalig siya, tutuparin ng Diyos ang kanyang pangako. Ewan po ba? Di ba? Hindi, di ba matanda na tinawag si Abraham? Matanda na siya pero sumunod pa rin siya sa kalooban ng Diyos. Hindi niya akalain yung magkakaroon siya ng anak kasi si Sarah baog eh. Hindi niya akalain na magkakaroon siya ng anak kay Sarah. Nagka-anak man siya sa iba, pero kay Sarah nagkaroon siya. Sindami ng bituin, sindami ng buhangin sa dagat. Sabi nga na Sarah, na ano siya, magkakaanak ba ako? Sa tanda ako na. Baog ako. Pero pinanghawakan niya yung pananampalataya niya sa Panginoon. Sa ating buhay, kapatid, panghawakan mo pangako ng Diyos. Panghawakan mo yung pananampalataya mo sa Kanya. Kasi yung Diyos na tinatawag mo, makapangyarihan. Siya ang may likha ng lahat ng bagay dito sa mundo na ito. Ewan ba? Kaya lahat ng bagay hawak niya. Ating buhay hawak niya. Pag tayo
Pag kinuha ng Diyos yung buhay mo, ora mismo kukunin na yan. Ang tanong, naglingkod ka na ba sa Diyos? Nakilala mo na ba ang Diyos sa buhay mo? Kaya napaka-importante na meron tayong relasyon sa Diyos. Kapatid, yung relasyon natin na Diyos, hindi makakaligtas yung reliyon mo. Kung anong reliyon mo. Relasyon sa Diyos ang napakahalaga at pananampalataya mo sa Kanya. Napaka-importante po yan. Kaya napakabuti ng Diyos sa ating buhay. Tayong lahat, inaabot ng Panginoon. Kaya si Abraham, sa tanda niya, nagkaanak siya. Walang imposible sa Diyos kung lalapit ka sa Kanya ng buong puso. Ibigay mo lahat sa Kanya. Gagawa ng kamanghang-manghang bagay ang Panginoon sa ating buhay. Amen po ba? Next po, yung pa rin tayo, Hebreo, chapter 11, verse 17 po. Nang subukin ng Diyos si Abraham sa panampalataya din ng udyok sa kanya. Nayalay niya bilang handog sa Diyos ang buong puso niyang inihandog ng kaisa-isa niyang anak. Ito yung kanina explain ko. Hinandog niya ang kanyang anak. Isa lang yun, anak niya. Kaisa-isa niyang anak. Sa inyo po ba, yung mga anak niyo kapag hinandog niyo? Diba? Sabihin niyo, ayoko. Isa lang anak ko eh. Meron po ba? Ang tanging nakagawa lang niya si Abraham. Si Abraham, hinandog niya ang kanyang anak para sa kanyang pananampalataya sa Diyos. Sa pagsunod niya sa Panginoon, kahit mahirap, masakit sa kalooban niya, pero binigay niya ang best niya sa Panginoon. Sa atin ba, binibigay ba natin ang best natin sa Panginoon? Dapat ganun din po tayo. Maging ano po tayo, maging katulad po tayo ni Abraham, ni Cain, sa paglilingkod, na nagsiserve sila na napakabuti sa kanila ng Panginoon. Kaya binibigyan tayo dito ng Panginoon ng lesson para gawin natin yung kalooban ng Diyos. Amen po ba? Yung conclusion ko, 1 Corinthians chapter 10 verse 13 po. So tayo sa 1 Corinthians. Yan po yung conclusion ko ngayon. Itong mga topic ko na to nila, yung na-operahan ako, hindi ako maka-church, pero ito yung binibigay sa akin ng Panginoon na ipipreach ko. May mga balak para. 1 Corinthians chapter 10, verse 13 po. Sabi dito, walang pagsubok na dumating sa inyo na hindi nararanasan ng ibang tao. Tapat ang Diyos at hindi niya papahintulot na kayo'y subukin ng higit sa inyong makakaya. Sa halip, pagdating ng pagsubok, bibigyan niya kayo ng lakas upang makayanan ito ng paraan upang malagpasan ito. Amen. Di ba po? Ang ganda po ng mensahe ng Panginoon. Sa bawat pagsubok natin na dumadating sa atin, tapat ang Diyos sa atin. Baka pag dumating sa Lord, bakit nangyari sa buhay ko? Kasalanan mo eh, baka hindi ka sumunod sa Lord. Gumagawa ka pa rin ng kasalanan. Ewan po ba? The more tayo nagkakaroon ng pagsubok, the more kang lumapit sa Diyos. The more kang manalangin. Kasi ang Diyos na tinatawag mo, makapangyarihan. Siya ang may likha ng langit at lupa. Siya ang Alpha at Omega, ang simula at ang wakas. Ano ba? Makapangyarihan ang Panginoon na tinatawag natin. Kaya huwag tayong matakot sa mga pagsubok na nararanasan natin sa mundo na ito. Manalangin ka. Inaantay ka ng Diyos na manalangin ka sa Kanya, lumapit ka sa Kanya, magkaroon ka ng relasyon. Napakahalaga yung relasyon, hindi reliyon ang basihan, kundi relasyon mo sa Diyos.
Tapat ang Panginoon. Hindi niya papahintulot sa atin na subukin tayo ng hindi natin makakaya kasi kasama natin ang Diyos eh. Sabi mo, Lord, bakit nangyari ito? Lord, tulungan mo ako. Kasi minsan, tinatapik tayo sa mga pagsubok para lumapit tayo sa Diyos. Para magbalik loob sa Kanya. Kasi tayo nahiwalay na eh. Lumalayo na tayo sa Diyos eh. Naiba na tinatahak natin ang mundo na puno ng kasamaan, puno ng mga kabisihan. Na masama ka mundo na, wala na talaga yung kalooban ng Diyos. Kaya nga, kay Noe, ginunaw niya ang mundo dahil pasama na pasama ang tao sa mundo. Ganon din sa panahon ngayon, sinishare ng gospel pero wala pa nakikinig. Marami sasabihin, Panginoon, tulungan mo kami, Lord, tulungan mo kami. Sabihin sa inyo ng Panginoon, marami akong dinala, mananampalataya. Pero hindi kayo lumapit. Doon tayo tinetest ng Panginoon. Kung yung pananampalataya natin, bibitiw ba? Susuko ba? Kapatid, the more kang maraming pagsubok, the more ka rin lumapit sa Diyos, the more ka rin manalangin. Dahil ang Diyos nakikinig. Nakikinig siya araw-araw sa atin. Nakikita niya tayo bawat galaw natin. Yun lang po. At napakabuti ng Panginoon sa ating buhay. Tayo manalangin, tayo tumayo, manalangin.